Matapos ilunsad ang pag-atake, hinawakan ng matanda ang hawakan ng espada gamit ang isang kamay, sinimulang putulin ito at sinimulang titigan sina Jiang Chen at Xiao Bihan. Isa sa mga lalaking nakatayo sa likuran niya ay ang Vice Commander, si Yang Guang. Sa kalmadong hitsura, ipinaalam niya sa kanya na lahat ng 300 henyo ay naruroon. Hiniling niya sa kanya na maghanda na umakyat sa entablado at manguna sa seremonya ng pagbubukas. Kinapal ng matanda ang kanyang espada at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ang mga taong naruroon sa kampo ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Nabalitaan ng ilan na maraming kampo ng Changzhou sa lugar ng Jiangnan, ngunit wala pang sinuman ang nagkaroon ng king-level figure na namamahala. Para sa kanila, ito ay nakakatakot, dahil kahit na nakatayo 12-12 ng metro sa likod, ang Heavenly Blade King ay maaaring patayin sila sa isang solong galaw. Ipinaliwanag ng isa sa kanila sa iba na ito ay kakaiba dahil sinabi nila na ang Old Master ay naninirahan sa pag-iisa. Hindi niya alam kung bakit siya lumalabas ngayon. Narinig lang ng ilan sa kanila ang mga instructor na nagsasalita ng privado na tila ang Old Master ang magkukusa na hingin ito. Hindi nila alam kung gusto niyang mag-recruit ng disipulo. Kung ito ang kaso, dapat silang gumawa ng mabuti. Bagamat alam ng ilan na ang mga taong tulad nila ay dapat tumigil sa pangangarap tungkol dito dahil kung talagang nagre-recruit siya, kung gayon siya ay magre-recruit lamang ng pinakamahusay. Nagsimulang titigan ni Tang Ying ang matanda at hindi niya maiwasang mabigla nang makitang dumating na ang Heavenly Blade King. Si Bai Feng, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsimulang tumingin sa matanda na may nagulat na tingin at hindi niya maiwasang matuwa dahil sa wakas ay nakilala niya ng personal ang buhay na alamat. Sinimulan ni Xiao Bihan na tingnan ang matanda ng may determinadong tingin at nagpasyang talunin si Jiang Wushuang sa sandaling magsimula ang kampo upang mag-iwan ng magandang impresyon sa Old Master. Nabasag ni Wushuang ang kanyang mga daliri at hindi niya maiwasang matuwa dahil naisip niyang hindi nila maimbitahan ang matanda. Nagpasya siyang gawin siyang kanyang Panginoon. Mahigpit na kinulong ni Mu Hangqiu ang kanyang mga kamao, inilapit ang mga ito sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang maiwang bukas ang bibig at nagtataka sa parehong oras. Sinimulan ni Jiang Chen na ituro ang matanda gamit ang kanyang daliri at sa isang nalilitong hitsura ay tinanong kung nakilala nila ang makapangyarihang Old Master na iyon. Nasasabik siya, nilapitan si Jiang, kinulong ang kanyang mga kamao, at sa masayang tingin ay sumagot ng oo. Naririnig niya ang tungkol sa kanyang alamat mula pa noong bata pa siya. Sinimulan niyang alalahanin ang hindi kapani-paniwalang mga gawa ng matanda. Isang araw ay lumitaw ang isang malakas na pulang dragon, ngunit ang matanda ay tumalon sa ulo nito at gamit ang lahat ng kanyang lakas ay itinulak ang espada sa bungo nito, na naging dahilan upang bamuka ang bibig nito at nagsimulang sumigaw sa sakit. Ipinaliwanag niya kay Jiang Chen na ang matanda ay hindi isang awakener ngunit maaaring sugpuin ang isang grupo ng 7th Transfer Seal Kings at maging numero 1 sa ilalim ng Xin Empire. Ang kanyang mga kasanayan ay maihahambing pa sa isang ikawalong paglipat mula sa Xin Empire. Sa sandaling napatay niya ang isang dragon sa isang suntok, inilagay ni Mu Hangqiu ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Ipinaliwanag niya sa kanila na bagamat pareho silang nasa antas ng Seal King, ang Senior Heavenly Blade King ang pinaka-iginagalang na pag-iral ng kanyang lolo. Minsan ay hiniling sa kanya ng kanyang lolo na maging alagad niya, ngunit tinanggihan niya ito. Noong una ay labis siyang nadismaya ngunit pagkatapos ay narinig niya na maraming mga inapo ng Xin Empire at Invincibles ang tinanggihan din. Sinimulan ni Jiang Chen na tingnan ang matanda at sa isang nalilitong hitsura ay tinanong sila kung sigurado sila na napakahirap maging alagad niya. Lumapit si Mu Hangqiu kay Jiang Chen at may taos pusong tingin ay tinanong siya kung nagbibiro siya. Sa pagkakaalam niya, sina Jiang Wushuang at Bai Feng ay tinanggihan ng Blade God noon. Nakita ni Jiang Chen si Jiang Wushuang at ang iba pa nilang kakayahan. Hindi maisip kung gaano kahirap maging alagad ng matanda. Nang marinig ito, sinimulan siyang tingnan ni Jiang Chen ng may gulat na ekspresyon at nagsimulang magtaka kung talagang mahirap maging alagad ng matanda. Lumapit sa kanila si Luo Sandao. Nagsimula siyang tumuro sa langit gamit ang kanyang daliri at sa seryosong tingin ay ipinaliwanag sa kanila na maaaring hindi nila ito alam. Ngunit ang Old Master ay tumanggap lamang ng 2 disipulo sa buong buhay niya, at iyon ay mahigit 20 taon na ang nakalilipas.
Nagsimulang maalala ni Jiang Chen kung paano niyakap ng matanda ang puno na parang baliw. Naalala rin niya kung paano nung tinatanggal niya ang espada ay tinanong niya siya kung handa siyang matuto sa kanya. Ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanong kung ang kakaibang matandang umakyat sa mga puno ay ang Heavenly Blade King na talagang pinag-uusapan ng lahat. Ayon sa kanya, parang hindi sila iisang tao. Habang ang isang patak ng pawis ay nahuhulog mula sa kanyang pisngi, na may sapilitang ngiti ay tumugon siya na ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Umakyat sa entablado ang matanda at umubo para makuha ang atensyon ng lahat. Sa seryosong hitsura, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gukai Tian, ang punong instruktor ng kampo ng Tanjao. Inilagay niya ang dalawang kamay sa mesa at pinaalalahanan ang lahat na, tulad ng alam na nilang lahat, ang kampo ng Tanjao sa kanilang lugar sa Jiangnan ay gumaganap ng mas mababa sa average sa mga nakaraang taon dahil ang mga laban dito ay isang komedya lamang. Kung ang isa ay hindi maglakas loob na ibigay ang lahat ng ito dito, sa isang tunay na larangan ng digmaan na may tunay na panganib, sila ay mamamatay lamang at walang libing. Ibinunyag niya sa lahat na parami ng parami ang mga halimaw sa mundong ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang mikropono at may ngiti ay sinabi sa kanila na kailangan nila ng mas mahusay na mga henyo. Sa makatuwid, upang mas maipakita at mailabas ang mga kakayahan ng kanilang mga henyo at makagawa ng mas mahusay na pagpili. Sa taong ito ay nagtatag siya ng bagong panuntunan para sa kampo ng Tanjao sa lugar ng Jiangnan. Tinawag niya ang panuntunang ito na Death Kota. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Guang na nakatayo sa likuran niya na magulat. Sa tingin niya na puno ng takot, pinutol niya si Gukai Tian at sinubukan siyang pigilan. Ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang harapan na nagpapahiwatig na hindi na siya dapat magsalita at may ngiti na ipinaliwanag sa lahat na narito siya ang may huling salita. Sa makatuwid, kung may nangyari, gagawin niya ang lahat ng responsibilidad. Si Yang Guang ay nagsimulang magpawis na parang baliw at sa isang nalilitong hitsura ay nagsimulang magtaka kung ano ang rate ng kamatayan na pinag-uusapan ni Gukai Tian. Hindi pa ito binanggit ng kanyang mga superior noon at wala pang nauna sa kasaysayan ng mga kampo ng Tanjao. Maraming makapangyarihang henyo doon, kaya hindi niya alam kung lilikha ito ng kaguluhan. Kinuha ni Gukai Tian ang mikropono, inilapit ito sa kanyang bibig at may seryosong tingin ay sinabi sa kanila na ngayon 10 sa kanila ang mamamatay para sa kanya sa bawat round ng pagsubok. Idinagdag din niya na kung sino man ang gustong umatras, magagawa nila ito ngayon. Marami sa mga kalahok ang nataranta. Isang batang lalaki ang nagsimulang tumingin sa kanyang kaibigan na may hitsura na puno ng takot at ipinaliwanag sa kanya na bagaman ito ay kakilakilabot, hindi siya maaaring umatras dahil kung hindi ay mapapahiya ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang kaibigan ay lumunok ng husto at may nanginginig na boses ang nagsabi sa kanya na ayaw niyang mamatay. Si Wu Shuang na nakatayo sa harap nila na nakakros ang mga braso ay nanatiling kalmado, nagsimulang ngumiti at naisip na ito ay inaasahan mula sa Senior Heavenly Blade King. Ayon sa kanya, ang kampo ng Tanjao sa lugar ng Jiangnan ay dapat na ginawa ito taon na ang nakakaraan. Tumalikod si Xiao Bihan, nagsimulang tumitig kay Jiang at may ngiti ay napagpasyahan na ang panuntunang ito ay ginawa lalo na para sa kanya. Nang magsimula ang kampo mamaya, matutupad niya ang dalawa sa Old Master's Kota. Nagsimulang tumingin si Jiang Chen kay Xiao Bihan at nagsimulang magtaka kung ano ang pinaplano ng taong ito. Sa isang kalmadong hitsura, napagpasyahan niya na sa kota na ito, kahit na lumaki ang labanan sa ibang pagkakataon at pinatay niya sina Xiao Bihan, Uncle Ji Gang at ang iba pa ay hindi na kailangang mag-alala ng labis. Lumipas ang ilang minuto at walang umatras. Nang makita ito, si Gukai Tian na may hawak ng mikropono sa isang kamay ay inilagay ang kanyang kabilang kamay sa kanyang baywang at hindi maiwasang mawalan ng nangiti dahil ayon sa kanya ay tila lahat ay may pagmamalaki. Sa likod niya ay nakatayo ang 4 na Vice Commander. Pinahaba niya ang kanyang kamay sa isang tabi at sa isang sigaw. Inihayag na opisyal nang nagsimula ang entrance evaluation sa kampo. Mayroong 300 katao sa unang round, kalahati sa kanila ay matatanggal. Hinawakan niya ang hilt ng kanyang espada at habang binubuksan ito, na may seryosong tingin ay ipinaliwanag niya sa kanila na sa loob ng kampo, 150 advancement flag ang random na itinago. Idinagdag din niya na wala siyang pakialam kung anong mga paraan ang ginamit nila para makuha ang mga flag.
Ang pag-ikot ay magtatapos sa madaling araw sa ikalawang araw at ang mga may mga bandila ay uusad sa susunod na round. Binuksan niya ang kanyang espada, sinimulang itutok ang talam nito sa kanila at habang nagniningning ang kanyang mga mata, hiniling sa kanila na lumaban ng may kumpiyansa at pumatay ng may kumpiyansa. Maaari silang lumaban ng mag-isa o bumuo ng mga alyansa, pinahintulutan pa silang sirain ang buong kampo kung gusto nila. Sa madaling salita, gusto niyang makita ang kanilang bloodlust. Matapos sabihin ito, itinaas niya ang espada sa langit at binigyan ng lahat ng utos na maghiwa-hiwalay habang nagsimula ang pagsubok. Nang marinig ang kanyang utos, nagsimulang tumakbo pabalik ang lahat. Alam ng ilan na sa kanilang kasalukuyang mga kasanayan, ang pinakamahusay na paraan ay ang paghahanap ng mga watawat, itago, at iwasan ang mga walang awa na tao. Ayon sa kanila, ito ang pinakaligtas na paraan para umaban sa susunod na round. Habang tumatakbo ang lahat, nagsimulang ngumiti si Xiao Beihan, dahil ang kanyang katawan ay napapalibutan ng malakas na asol na enerhiya. Binuksan niya ang kanyang espada, pinahaba ito sa isang tabi at nagsimulang maglakad patungo kay Jiang Chen. Habang unti-unti siyang papalapit, nanatiling tahimik si Jiang Chen na nakatayo sa tabi ni Mu Hangqiu at Lu Sandao. Pinahaba ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay sa mga gilid, nagsimulang tumitig kay Xiao Beihan at binigyan sila ng utos na maghanap ng mga kalapit na paunang bandila dahil siya ang mag-aalaga sa kanya. Hindi alam ni Mu Hangqiu kung ano ang iniisip ni Jiang Chen. Sa isang panik na hitsura ay tinanong niya siya kung sigurado siya. Bago niya matapos ang pangungusap, iniabot niya ang kanyang kamay sa isang tabi, nagpatibay ng isang defensive pose, at sinabi sa kanya na ito ay isang utos. Nang marinig ito, tinalikuran siya ni Mu Hangqiu at Lu Sandao at nagsimulang tumakbo. Habang ang katawan ni Xiao Beihan ay napapaligiran ng makapangyarihang asol na mana, nagsimula siyang tumawa at kinutya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang isang rookie na tulad niya na hindi man lang nakagawa ng pangalawang paglipat ay gustong maging isang bayani. Pinahaba ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa isang tabi, dahilan upang simulan nitong bitawan ang Poisonous Mist of Little Nine. Bagamat talagang kahanga-hanga ang enerhiya ng espada ni Xiao Beihan, mas mababa ito kumpara kay Xiao Yuanwo. Kahit na mas malakas na siya ngayon kaysa dati, hindi niya alam kung posible para sa kanya na harapin si Xiao Beihan gamit lamang ang lason ng hindi inilalantad ang pagkakaroon ng inang insekto. Sa isang kalmadong hitsura, hiniling niya sa kanya na ihinto ang pakikipag-usap ng walang kaparirikan. Nakinig si Xiao Beihan at nagpasya na huwag mag-aksaya ng higit pang mga salita sa isang patay na bangkay. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, naglunsad siya ng isang malakas na slash patungo kay Jiang Chen. Habang ang katawan ni Jiang Chen ay napapaligiran ng Little Nine's Poisonous Mist, inihanda niya ang kanyang sarili para sa depensa. Ngunit bago siya maabot ng pag-atake ni Xiao Beihan, may humiling sa kanya na huminto at naghagis ng ilang maliliit na kutsilyo sa kanyang pag-atake, na nabasag ito. Ang taong ito ay walang iba kundi si Tang Ying. Habang hawak niya ang mga kutsilyo sa kanyang mga kamay, sinimulan niyang titigan si Xiao Beihan na may galit na hitsura. Si Xiao Beihan na may hawak na espada gamit ang isang kamay, ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Nang tumingin sa gilid, nakita ni Jiang Chen si Tang Ying na may nagulat na tingin. Nagsimula siyang magtanong kung siya ang babaeng assassin. Inilagay ni Tang Ying ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, nilapitan siya, at sumigaw kung nakalimutan niya ang kanilang kasunduan kay Bei Feng. Sumang-ayon silang patayin si Wu Shuang sa sandaling magsimula ang kampo, ngunit palagi siyang umalis upang harapin ang mga hindi gaanong mahalagang bagay. Hindi niya alam kung sadyang ginagamit niya ang mga dahilan na ito dahil natatakot talaga siya kay Wu Shuang. Mahigpit na iniunat ni Xiao Beihan ang kanyang kamao at may galit na tingin ay tinanong siya kung sino ang nagsabing natatakot siya. Parehong tumalikod kay Jiang Chen at nagsimulang maglakad patungo sa lugar kung saan naroon si Wu Shuang. Tinanong siya ni Xiao Beihan, na galit, kung nasaan siya, nagpasya siyang harapin muna siya dahil hindi pa huli ang lahat para hawakan ang basura pagkatapos. Nagsimulang tumuro si Tang Ying sa direksyon kung nasaan si Wu Shuang at ipinaliwanag na siya ay patungo sa kagubatan at hinahabol siya ngayon ni Bei Feng. Na-deactivate ni Jiang Chen ang Poisonous Mist ng Little Nine, nagsimulang tumingin sa kanila at gumaan ang pakiramdam dahil talagang nagbago ang mga bagay.
Hindi niya alam kung sino si Tang Ying pero naramdaman niyang sinadya niya itong tulungan. Nang makalayo sila ng kaunti, tumalikod si Tang Ying, inilapit ang kanyang daliri sa kanyang bibig at kinindatan siya. Nang makita niya ito, napagtanto niyang tinutulungan nga siya nito, ngunit hindi niya alam kung bakit dahil hindi man lang nila kilala ang isa't isa. Nagsimula siyang tumingin sa isang malungkot na ekspresyon. Siya ay pamangkin ni Tang Jin. Hiniling sa kanya ng kanyang tiyahin na lihim na alagaan si Jiang Chen sa Tanzhou Camp, ngunit sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi niya direktang makalaban si Xiao Beihan, magagamit lang niya ang pangalan ni Wu Shuang para subukang maantala ang kanyang mga galaw. Lumapit sa kanila ang isang lalaking may itim na buhok na may bitbit na busog sa kanyang likod at may hawak na ilang watawat sa kanyang mga kamay, lumuhad sa harap niya, at ipinaliwanag na ang kanyang ama ang nasasakupan ng kanyang lolo. Ang tatlong watawat ng pagsulong na mayroon siya ay tanda ng kanyang dedikasyon sa kanya. Siya ang ika-6 na transfer venerable descendant na nagngangalang Huang Yongqiao. Lumapit sa kanya si Xiao Beihan at may seryosong tingin ay sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang mga bandila. Idinagdag din niya na kung talagang gusto niyang ipakita ang kanyang katapatan, matutulungan niya itong gumawa ng isang bagay. Tinawid ni Tang Ying ang kanyang mga braso at nanatiling tahimik. Ipinaliwanag ni Huang Yongqiao, na nakaluhod sa harap niya, na ang kanyang nasasakupan ay maglilingkod sa kanya ng may sukdulang katapatan. Sinimulan ni Tang Ying na tingnan si Xiao Beihan at naisip na hindi ito maganda dahil ngayon ay si Jiang Chen na mismo ang bahala dito. Ngunit umaasa siyang mapoprotektahan siya ni Mo Hangqiu at Luo Sandao. Kasabay nito, nakakuha si Luo Sandao ng 2 advancement flag habang hawak niya ang mga ito sa kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at may masayang ngiti ay ipinaliwanag kay Jiang Chen na kakahanap lang niya ng 2 bandila. Dumating siya sa lugar kung saan naroon si Jiang Chen at inilagay ang mga watawat sa mesa. Si Jiang Chen, na ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang baywang, na may mahinahong boses ay humiling sa kanilang 2 na kunin muna ang mga watawat dahil pupunta siya sa ibang lugar upang tingnan. Ipinatong niya ang 2 kamay dito at sinabi sa kanya na tutulungan nila itong mahanap ito ng magkasama. At si Mo Hangqiu, na nakatayo sa tabi niya, ay nag-cross ang kanyang mga braso at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, may bumaril ng isang arrow, na nagsimulang gumalaw ng napakabilis patungo sa kanila. Hindi nagtagal si Jiang Chen nang maramdaman ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at hiniling na mag-ingat sila. Bago makalapit ang palaso, inihagis ni Jiang Chen ang mesa sa langit ng buong lakas, dahilan para direktang bumangga ito sa palaso. Napakalakas ng pag-atake kaya nabasag ang mesa. Nagsimulang tumangala si Luo Sandao at nang makita ito, hindi niya maiwasang magpanik at nagsimulang makaramdam ng takot dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Jiang Chen, inilagay ang 2 kamay sa braso nito, at sumilip ng kaunti upang makita kung ano ang nangyayari. Naging alerto siya at seryosong tumingin, sumigaw at nagtanong kung sino ang umaatake at kung gusto nilang nakawin ang kanilang mga bandila. Iginuhit ni Mo Hangqiu ang 2 punyal, hinawakan sila sa magkabilang kamay, at nagpatibay ng isang depensibong paninindigan. Ang taong naglunsad ng pag-atake ay walang iba kundi si Huang Yongqiao. Tumalon siya, bumunot ng kanyang pana, nagsimulang puntiryahin si Jiang Chen at habang ang palaso ay napapaligiran ng malakas na enerhiya, sinimulan niyang titigan siya at ibinunyag na ayaw niya ng bandila ngunit gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. Naghanda siyang i-shoot ang arrow patungo kay Jiang Chen, na naging dahilan upang magsimulang maglabas ng mas maraming enerhiya ang arrow. Tumangala sila sa langit at nang makitang si Huang Yongqiao iyon, ipinahayag nila kay Jiang na mayroon siyang nakatagong propesyon na tinatawag na Extreme Archer of the Sun Chaser. Siya ay level 39 at ang kanyang ama ay isang Venerable of 6th Transfer. Siya ay isang subordinate ni Xiao mula sa Xin Empire. Hindi alam ni Luo Sandao kung mapipigilan ng kanyang Eternal Earth Shield ang pag-atake. Sa matalim na tingin, inilunsad ni Huang Yongqiao ang arrow patungo sa kanila. Nagsimula itong sumulong ng napakabilis patungo sa kanila. Ang talam ay lumaki at natatakpan ng enerhiya. Habang unti-unting lumalapit ang palaso, nagpasya si Jiang Chen na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Hiniling niya sa kanilang 2 na tumabi. Tumalon siya, at habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagsimula siyang sumulong patungo sa pag-atake.
Inabot niya ang kanyang kamay dahilan para magsimulang pakawalan ng palad ang Little Nine's poisonous mist. Sa galit na hitsura, ipinaliwanag niya sa kanila na kaya niyang tiisin ang lahat ng iba pa, ngunit kung gusto nila siyang patayin, hindi nila siya dapat sisihin sa pagiging walang awa dahil pagkatapos ng lahat ay kailangang tuparin ng isang tao ang death quota ng Old Master. Si Luo Sandaw na nasa likod ni Jiang Chen ay hindi maiwasang hawakan ang kanyang dibdib sa takot, at si Mo Hangqiu na may hawak ng 2 punyal ay nagsimulang tumingin sa kanya na may nagulat na ekspresyon at hindi maiwasang magtaka kung ano ang plano niyang gawin.